Hi mga ate corns! Welcome to my webcam series kung saan ano-ano ang pag-uusapan natin. Wala, kasi I think it's about time na marinig niyo ang opinion ko. Hala, sobrang importante. Pero for today's episode, medyo light lang. Gusto ko lang talagang itanghal sa inyong lahat ang isa sa mga pinaka-paborito kong author sa buong mundo. Walang iba kundi si Ronaldo Vivo Jr. Gusto ko lang sabihin na kung nagbabalak kayong magbasa ng mga Filipino literature, I think maganda siyang entryway or entry point. May ganito pala tayo. Because I think it's about time that we make space for local authors sa mga shelves natin. Kasi ang dami talaga nating magagaling na authors sa Pilipinas. And girl, one word to describe his works, karumal-dumal. As in, super descriptive, super violent, super gory at times ng mga sinusulat niya. But nonetheless, sobrang ganda kasi sumasalamin talaga sa tunay na buhay ng mga Pilipino. Bukod pa doon ate, kung bakit ko siya favorite is because akala ko magaling na ako magtagalog. Hindi ko iisipin na itong mga words na normal kong ginagamit is mako-combine siya into a thoughtful sentence na pwede pala yun. Yun talaga nakaka-hook yung way ng writing niya kasi kung i-describe ko ang way ng pagsusulat niya, isipin nyo na lang na movie narration form. Mai-imagine mo talaga kung paano siya nangyayari, paano nagle-layout yung scenes kasi yung way ng writing niya parang siyang script na elaborate. Parang ganon. Which is why, guys, magbasa na kayo ng Filipino books. Lagay nyo si Ronaldo Vivo Jr. sa listahan nyo. Ayun lang ang first episode. Tama na. Hindi ko na alam sasabihin ko.